because your statement was lauded on social media. And I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague, we are lawmakers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? Wait mga Kadunatex, before tayo mag-proceed sa topic talaga, let me honestly tell you this. In every video kasi, halos lahat mga Kadunatex, may nagsasabi na, may nagtatanong, bakit naka-mask ka? Bakit naka-ganon? Bakit nakatago ka? Takot ka ba? Well, anyway mga Kadunatics, please, if you are true Duterte supporters, alam naman natin na pinipersecute lahat ng mga Duterte vloggers at basta kalyado ka ng mga Duterte. But mga Kadunatics, aside from that, I have my own reason. Kaya please, huwag niyo na akong tanungin na kung bakit naka-mask ako. Okay? At kung gusto niyo talaga makita yung mukha ko, well, paabutin niyo ako ng 100,000 subscribers, maybe. Before this year ends, maybe tatanggalin natin to. No, I promise you. But before this year ends, tatanggalin ko na yung mask ko. But before that, please refrain from asking. Ang importante kasi dito mga Kadunatics, hindi yung mukha ko, kundi yung mga pinagsasabi ko at kung anong balita ang meron tayo. Yan talaga yung pinaka-importante. Anyway, let's back to the topic mga Kadunatics. Nako, eto, nagsalita na si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo mga Kadunatics kasi viral na viral siya ngayon sa social media. Sa sinabi niya na we have to bend the law to please the people. Eto, in-interview siya ni Karen Davila. Maganda talaga pag mag-interview to si Karen Davila. Direct to the point yung mga questions niya mga Kadunatics. Wala nang pa keme-keme pa, diretso na. O eto mga Kadunatics, panoorin natin. Now, when it comes to the witnesses, the sources, who do you find to be most credible? Depende. Kasi, Ms. Karen, siguro, yung kahapon, inuna na si Alcantara because marami na siyang binanggit. And then, si Bryce naman yata today, isasubmit nila sa yung computer niya sa ICI. So, depende kung sino. Taka, what I was waiting, Ms. Karen, yung voluntarily that they will surrender. Basing na rin sa sigaw ng taong bayan noong Sunday na isusurrender na namin ito. Well, si Bryce Hernandez, inuna niya na kanyang mga vehicles, di ba? He already surrendered it. Pero syempre, yung mga bangko pa niya, yung mga pera sa bangko. That's what we are waiting, Mas Karen. Siguro, parang sinasabi kahapon ni Secretary Remulla, kung talagang sincere ka, you want to be a state witness, dapat isoli mo muna yung mga ninakaw mo because that's what also the people were crying last Sunday, di ba? Ibalik yung mga ninakaw nyo na pera. So, I believe kung sincere ka talaga and para maging credible ka, gusto mo tumulong sa gobyerno, isuli mo yung mga ninakaw mo. Well, talagang mga Kadunatics, di ba? Yung gusto ni Senator Marcoleta na maging state witness ay yung mga Diskaya. Kasi sila talaga yung una ang nag-volunteer. At sila yung mga Kadunatics, may maraming isiniwalat na mga pangalan. Especially sa kamera, sila mismo. Pero, for some reason, bakit ayaw nila? Bakit ayaw nila isama yung mga Diskaya? Di ba? Dahil ba si Rodante Marcoleta ang nagsabi? Dahil ba kaalyado siya ni Duterte? Di ba? At sinabihan pa siya mga Kadunatics ng kapatid nito, pinoprotektahan daw niya ang mga Diskayas. Di ba? Grabe talaga itong mga Tulfos, mga Kadunatics. Ay, nako, walang bayag. At hindi naman sinasabi ni Senator Marcoleta mga Kadunatics na huwag sauli. Ang gusto niya lang, sundin yung batas. Kung hindi pala niyo masunod yung batas, then, what do you expect from the ordinary people? Kung kayo na mismo mababatas, ay may ganitong statement na pwedeng balik-baliin lang yung batas to fit your narrative. Dapat. But then what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness? Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts. Tama naman yung Ms. Karen. I don't disagree with that, what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, baka pwedeng pakiusapan natin na parang kung sincere ka doon sa pagtitistigo,
isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun na din ang sigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, parang the secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this. Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka eh. Hindi ka nakasama sa prosecution. Oh no. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Remulla is coming from. Bago ka namin gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that was my point yesterday, Ms. Karen. Sabi ko, na isang tabi muna natin batas. Siguro it was taken out of context. Yes. But then let me read that to the public. Wait, out of context, grabe. Literal na sinabi mo na isang tabi, walang pakialam sa batas. Ha? Walang pakialam sa batas. Ha? Dito. Ha? We have to bend the law. What the heck, mga kadonatics? And do you think the court will just let the accused, mga kadonatics, na mag-enjoy sa kanilang kayamanan galing sa taong bayan? Of course, the court will decide na ibalik talaga yan, pero dapat nga idaan sa tamang proseso. Kasi pag ganito ang mangyayari, mga kadonatics, pag ganito, wala. What is this law for, mga kadonatics, na ginawa nila for this specific reason kung ayaw naman pala nilang sundin? Useless. Tanggalin na lang. Because your statement was lauded on social media. And I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague, we are lawmakers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? I did not say we have to break the law, Ms. Karen. Literal, I mean... you said you have to bend the law. Bend the law. Ibig sabihin, it's as simple as it is. In every rule, there's an exception, Ms. Karen, diba? That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities, to even officials of the court of law. I'm not addressing it to the public, to every individual. Now we have to bend the law. Violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law kasi, Ms. So, ina-address niya sa mga law enforcers, mga kadonatics, sa mga mambabatas, yung pwede palang mag-bend ng law, yung mga mababatas, wag lang yung mga ordinary citizen. Anong klaseng argument yan, mga kadonatics, na ikaw na mismo mababatas, ikaw na mismo dapat, ikaw magiging example. Kaya nga nagiging public figure kayo eh. Kasi ikaw magiging example, ehemplo ng mga ordinary citizen na follow the rule talaga. Pero sinasabi niya dito, mga kadonatics, na pag ikaw yung officials, mababatas, or in law enforcement, pwede mo na yung bali-baliin na and what you think deem fit for you. Di ba? Kaya pala, mga kadonatics, ang sa amin ni Turing, pwede mo namang arestuin yung mga taong yan kahit walang warrant of arrest. Di ba? Ilang beses niyang sinabi niya, mga kadonatics, kasi nga law enforcers pala sila. Pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Wala na. Wala na, mga kadonatics. These laws are only for the ordinary citizen, not for them. And even if you look at Google, the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these humanitarian reason? Overspeeding sa highway. Pag hinuhuli ka ng traffic enforcer, ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po, paano bigyan ng misis ko, kailangan ko dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Curfew, minor. Okay. This is sa Pinas, mga kadonatics, kahit nga hindi ka nag-overspeeding, may ticket ka. Kahit nga wala kang nilalabag na batas, mga kadonatics,
aarestuhin ka. Para lang, especially itong mga traffic enforcers, para lang may makutong talaga. 16 years old, bawal. Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang Meron. minor. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? These are the exceptions, Miss Karen. Diba? That's So what... kaya pala mga kadonatics, tatandaan nyo, yung driver ni Raffy Tulfo dumaan sa bus lane. Di ba? At ang sabi pa ni Raffy Tulfo, hindi ko alam yun Yes! Yung former chief PNP mga kadonatics, si Marbel, anong ginawa? Dumaan sila sa bus lane. Nung nahuli ng traffic enforcer, anong sabi? Chief PNP. What the heck? So okay lang. Pag sila ang gumawa, pag tayo hindi. No. I was talking about, hindi yung bawat tao, sometimes you have to bend the law for humanitarian reasons. And what did you mean in this particular sentence? How did you mean it in relation to the state witness issue? Because you meant it there. They were saying due process I heard they were saying na let's follow due process, okay? Kaya nga sabi ko, santabi muna natin kasi due process, when you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay. Paano yung due process na we have to follow the law? Nagnakaw nga Number one, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan. Number two, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, bigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. We have to set aside that law and then siguro kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabihin, we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, that's not correct, Ms. Karen, yung interpretation. Bend the law, meaning to say... nagsabi na magpatay, magnakaw ay talagang doon naman talaga nakapatungkol lahat ng mga sinasabi namin. Bend the law. Ayaw nilang sundin yung proseso talaga. Pag kidnap ka Tatay Digong, kaya ayaw nilang, walang proseso yun mga kadonatics. Instead na iharap sa local court justice sa Pilipinas, anong ginawa? Doon, kinidnap. Yan. Ay nako, may araw din kayo. Is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are of officer of the court of law. Di ba? Sa korte din, Ms. Karen, pag kinasuhan ka, nakapatay ka, sasabihin ng kalaban, hindi, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanungin, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Of course not, Ms. Karen, di ba? Okay, Senator, you have Zaldico right now who is abroad. Nobody knows where he is. Some say he's in the US or some say Portugal, parts of Europe. But there are reports, right? You're seeing it on social media. You know that he has an apartment in Shangri-La Residences now, the penthouse. Supposedly, allegedly, he's building a house in Forbes Park. And you have photos coming out of the residence of Forbes Park. Ang tanong ko, how can, at this point, the government already freeze the physical assets? Because ang na-freeze na assets ngayon, Jinggoy Estrada, am I correct? Kasama po ba si Zaldico sa na-freeze? That's according to the news reports I also saw yesterday afternoon. Ang dali nila maka-freeze mga kadonatics. Basta kalyado ng mga Duterte. Jinggoy Estrada, Villanueva, na-freeze yung mga assets nila. Pero yung talagang punot dulo mga kadonatics, yung si Romualdez at Zaldico, nako, pinangalanan na nga mismo ng mga diskaya mga kadonatics. Hindi na-freeze. What about Romualdez? Anong ginawa nyo? Kasi kaalyado nyo. Mahina yung hustisya para sa kanila. I mean, mabagal. Kasi kaalyado nyo. Pero ito, ang dali mga kadonatics. At itong si Kumag na Erwin na to, binisita pala to ng isang DPWH official. Di ba? Siya pala yung mga kadonatics. Ang kanyang office pala ang binisita doon. Sa Senado. At talagang galit na galit siya.
If you could have only known that you have been part of this flood control project, we could have not let you visited our office. What? Pagalit-galit pa siya, ganun mga kadonatics. Ay nako, ito dapat ang imbestigahan. Kung inimbestigahan nyo si Senator Jinggoy at Joel Villanueva, dapat isalin nyo to. Ng mga media organizations na lahat ng kinasuhan ng DOJ, nirecommend ng NBI sa AMLAC na i-freeze yung kanilang mga assets, Ms. Karen. Kasama yata dyan si Congressman Saldico. Because the only thing that they can freeze are assets in the Philippines. Most likely, these congressmen have already moved it out of the Philippines. So physical assets ang masiseize. May tanong nga ang viewer dito, hindi ba pwede pasukin daw yung condominium? Baka may cash doon. But the trespassing naman, violation of domain ang makakaso po doon sa unless the court grants a search warrant. Yun na nga kaya sinasama na loob ng mga kababayan natin, Ms. Karen. Bakit pag mga high profile, mga malalaking tao ang nagnakaw, may due process? What about those people na shoplifter sa isang grocery store, kumuha ng 1-2 lata na sardinas, kulong kaagad, kukumpiskahin na kaagad yung sardinas, ibabalik doon sa estante, yung suspect diretso sa kulungan. Bakit itong mga ito, tinuro na nga na binigyan po namin ng pera, kailangan may due process. Is the law, my question now, Ms. Karen, is the law only for the rich or for the poor? Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, andyan kayo. Dapat kayo ang responsibilidad na gawing tama, yung mali. Sabi nga ni, I heard this from a former mayor or the last the late mayor Alfredo Lim. The law applies to all, otherwise none at all. Ibig sabihin, pantay-pantay. Kung may due process, yung mayaman, hindi mo kagad pwedeng habulin yung kanyang kayamanan, kailangan antayin mo na yung batas, kailangan maghiring-hiring muna kung kailangan isoli niya yan. Bakit yung mga shoplifter, pag nahuli ng kahera, ng tindero, tatawag sa pulis darating doon kay Cuellohan, pupusasa, dadalhin sa presinto, pero yung ninakaw niya, ibabalik sa estante. Why is that? Where is the law? Where is justice? Kayo yung babatas, tanongin niyo yung mga sarili niyo, bakit wala kayong ginagawa dyan? Bakit hindi niyo amendahan yung batas? Matagal kang naging congressman. Tapos ngayon, isa kang senador. Senator Erwin Tulfo, we don't have enough time now. So, yeah, anyway mga kadonatics, what do you think? Na justify ba talaga ni Erwin Tulfo yung pagkasabi niya na we have to bend the law? Wala akong pakialam sa batas. Literal word, mga kadonatics. Justify niya ba dito sa interview na to o wala? Comment down below. Babasahin natin yan. And don't forget to subscribe and like this video mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.